Ash! Hindi pinansin ni Ashley ang pagtawag ni Alex. Sa halip na natili siyang nakasubsob sa unan. Ayaw niyang lumabas ng kwarto niya. Gusto niyang magkulong doon at umiyak ng umiyak. Yun ang araw ng pagbalik nito sa Maynila. Ash, baby, please open the door. Bakit ba siya umiiyak? Babalik lang naman ito sa Maynila. Hindi naman ito mawawala sa kanya. Pinahid niya ang mga luha. Kapag kuwan, tumayo siya at tinungo ang pinto. Binuksan niya yon. Tumambad sa paningin niya si Alex. Hi. Can I come in? Ashley, please don't cry. You're making it hard for me to leave. I'm not crying. Sa Manila lang ako pupunta. Gaya ng pangako ko, ito-text at tatawagan kita araw-araw. I'll be here every weekend and whenever you need me. Rest assured na iiwan ko ang lahat ng ginagawa ko. Gaano man ka-importante just to be with you if you really need me here. Even though you're in the middle of a very important meeting? Even if I'm speaking to the president of the country. Niloloko mo na ako eh. I'm not, babe. Listen, okay? Please don't worry too much. I love you so much, babe. But as much as I want to always be here by your side, I can't. At least not now. Pero gumagawa na ako ng paraan para dito na mamirmihan. I'm sorry if I'm being childish. It's alright. Tara na, sumama ka na sa paghatid sa akin. Bababa na naman talaga ako eh. Hindi ako papayag na umalis ka nang hindi kita nakikita, no? That's my girl. Hi, Ali. Napalingon si Ashley. Isang tao lang ang tumatawag sa kanya ng Ali. Ella! Sabi niya at tuwang-tuwang niyakap ang kaibigan. Si Ella or Micaela was her best friend since elementary. Nagkakilala sila noong grade 4 sila. Transfer ito sa eskwelahan. Pumisan to sa tita nito. Nakababatang kapatid ng mami nito. You're back. How was your vacation in the States? It was good and relaxing. Kahapon pa ako dumating pero dahil may jet lag pa ako, nagpasya ako magpahinga muna. Kaya ngayon lang ako nakapunta rito. Nakasalubong ko rin si Yaya Nelia at sinabi niyang nandito ka raw sa kwadra. Wait, why are you crying? Napuwing lang ako. Come on, Ali, you're lying. I know you too well, girl. What is it? Come on, tell me. Nagpasya siyang ikwento rito si Alex at ang relasyon nila ng binata. You have a boyfriend? Akala ko ba may usapan kayo ni Tito Cardo na hindi ka magbo-boyfriend hanggat hindi ka nakakatapos ng college? Kinausap namin ni Alex si Dad at pumayag siya. Malaki ang tiwala niya kay Alex. Ella, I love Alex very much. I think you really do. I'm so excited to meet this Alex and I'm happy for you, friend. Thank you, Ella, ha. I love you, best friend. Nakangiting gumanti ito ng yakap. Alex! Excited na sigaw ni Ashley nang makita niya ang binata. Nagmamadaling bumaba siya ng hagdan. Easy, babe. Hi, how are you? Ngiti ang sinagot nito sa kanya. Kumapit siya sa batok nito para palalimin ang halik pero bahagyan lumayo to. Baka biglang lumabas si Tito Cardo. I miss you so much. I miss you too, babe. Anyway, before I forget, I have something for you. Sana magustuhan mo. Wow, it's beautiful. I love it. I'm glad you like it. Come on. I'll put it on you. Tumalikod siya at hinawi ang kanyang buhok. She felt his hands on her nape and warmth started to travel down her body. The necklace is beautiful on you, Ashley. Thank you. Punta tayo sa Borol? Mabilis siyang tumango. I miss this place. Sabi nito nang nandun na sila. Maganda talaga rito. But your beauty is more ethereal. I won't ever get tired of kissing you, Ashley. Mag-iisang buwan na ito sa Maynila at siya naman sa university. Tuwing Sabado ng umaga, excited siyang umuwi sa hacienda. At doon inaabangan niya pag-uwi nito. Pagdating nito, ginugugol nila ang 2 araw na magkasama. How's school? Tanong ni Alex kay Ashley. Bahagya siyang lumayo rito para pigilan ang apoy na nagsisimulang maglakbay sa buong katawan niya. Bunsod ng paghalik niya rito. He didn't want to wake the passion he was seeing in her eyes, nor did he want to listen to the demands of his body to make love to this innocent creature. Malaki ang tiwala sa kanya ng ama nito at ayaw niyang masira yun.
Okay naman. Wala pa kami masyadong ginagawa dahil kasi simula pa lang ng semester. Study hard, okay? Of course, I will. Hindi lang ikaw iniisip ko, no? Natawa siya sa sinabi nito. Nandyan na pala kayo, Ashley, Alex. Kanina pa naghihintay si Ella. Salubong sa kanila ni Yaya Nelia. Ella is here, Yaya. Tumango matandang babae. Hindi nila namalayan ni Alex ang paglipas ng oras. Masyado silang nalibang sa pagkikwentuhan tungkol sa mga nangyari sa kanila sa loob ng isang linggo na hindi sila nagkasama. Siya bang sinasabi mong best friend mo? Tanong sa kanya ni Alex. Oo, tara. I'll introduce you to her. Thank you, Yaya, ha. Pupuntahan lang namin si Ella. Ella! Ali! Tumayo ito at napatitig kay Alex. I'm sorry if I kept you waiting. Hindi ko alam na pupunta ka rito. Namasyal kami ni Alex sa Borol. It's okay, Ali. Napuna niyang hindi pa rin ito inaalis ang tingin kay Alex. Tumikhim siya para kunin ang pansin ng kaibigan. Kapag kuwan, ipinakilala niya mga ito sa isa't isa. Ella, this is Alex. Alex, with Ella. Hello, Ella. Can I call you Ella? Wika ni Alex. Nice meeting you, and yes, you can. Ali's right when she said you're very handsome. Ano pa bang dinaldal sa'yo ni Ashley? Sana magaganda lahat. Of course! Nilingon siya ni Alex. Magaganda pa talaga, baby? Of course! Totoo naman eh. Napuno ng tawa ang sala nila. Ang akala namin hindi ka nabababa pa sa hapunan, Ashley. Of course, I would join you for dinner, Dad. Yumuko siya upang hindi nito mapansin ang pamumugto ng mga mata. Pero mabilis sa mga mata ni Isay at napansin yon. Did you cry, Ashley? Nasobrahan ako ng tulog. Kung ganon, hindi ka pa nagla-lunch. Apo, gusto sana niyang sa kwarto na lamang siya kumain pero ayaw naman niyang mag-alala ang daddy niya. Isa pa baka mag-usisa ito kung bakit ayaw niyang samahan ng mga ito sa hapunan. Good evening. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na kubyertos nang marinig ang buong-buong tinig na yun. Mabuti na rin lang at napigilan niya sariling lingunin ito. Ayaw man niyang aminin na sasabik siyang makita si Alex. Hindi na uli ito nagpakita sa kanya pagkatapos ng insidente sa greenhouse. Tinigasan niya ang leeg at nagkunwaring walang pakialam dito. Umuputo sa tabi ni Isay kaya magkaharap sila. Yumuko siya at ibinuhos ang atensyon sa pagkain. Ramdam niya ang titig nito pero hindi pa rin niya ina-acknowledge ang presensya nito. Inabutan nito ni Isay ng kanin. Mabilis na tinapos niya ang pagkain saka tumayo. Excuse me. Tapos ka na ba, anak? Yes, Dad. Lumabas siya ng mansyon at umupo sa hagdanang bato sa likod nun. Malamig dito. Napapikit siya. Bakit lagi na lamang ginugulo ni Alex ang pag-iisa niya? Just leave me alone, Alex. I want to stay, Ashley. Don't. Pigil nito sa kanya sabay hagip sa braso niya. Nawalan siya ng balanse. Otomatikong niyakap siya nito. Ano ba? It was a defense mechanism. Being near him evoked 1,000 sensations. Forgive me, Ashley. Pero hindi ko magawa ang pangako kong layuan ka. I miss you so bad, and it's killing me. Alex, please. Leave me alone. I'm sorry, babe, but I can't do that. Babe. Alex. I love you, Alex. Her mind screamed. Napaluha siya sa intensidad ng damdamin yun. I'm sorry, babe. Stop saying sorry, okay? And don't ever call me babe. Ashley. Tawag nito sa kanya pero hindi siya tumigil o lumingon. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. Ikinandado niya ang pinto. Tama siya. Sorry lamang ang alam sabihin ni Alex. Yun ang salitang ayaw na niyang marinig mula rito. I hate you, Alex. 4 na taon na ang nakalipas pero hindi pa rin naghihilom ang sugat ng nakaraan nilang tatlo, nila Ella at Alex. And the worst part was that she loved Alex. Pagkatapos magkakilala ni na Alex at Ella, dumadalaw na rin sa hacienda nila ang huli tuwing weekends. Tuloy wala silang private moments ni Alex. 3 na kasi silang lumalabas at namamasyal. Hindi niya ipinagkait si Alex sa kaibigan o nainis man sa presensya nito. She trusted Ella fully. That was why it never occurred to her
that her best friend would betray her. Ang akala niya kaibigan lamang ang turing nito kay Alex, ni hindi man lang siya nagsiselos dito. But she was wrong. Tumayo siya at lumabas ng kwarto ni Alex. Dumiretso sa kwarto niya. Nang nandun na siya, lumapit siya sa bedside table at hinila yung pabukas. Inilabas niya ang isang jewelry box at kinuha mula roon ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Alex noon. Dinala niya yon sa kanyang dibdib. Yun ang isa sa mga alaala na mahigit 10 buwang relasyon nila ni Alex. Naramdaman niya ang muling pagdaloy ng mga luha sa mga mata. 4 na taong hindi niya tiningnan man lang ang kwintas na yun dahil ayaw niyang maalalang nakaraan. Dapat sasauli niya yun kay Alex pero dahil sa pagmamadali niyang umalis, hindi na niya naibalik yun sa binata. Pagkatapos kasi ng nangyari, hiniling niya sa kanyang ama na ipadala siya sa nakababatang kapatid na babae ng mami niya sa Los Angeles. Pumayag naman ang daddy niya. Doon na niya ipinagpatuloy ang pag-aaral. Doon na rin siya nagtrabaho nang magtapos siya. Umuwi lamang siya dahil sa pakiusap na may halong pananakot ng kanyang ama. Buti at dumating ka na. Ashley, may bisita ka. Akin na yung mga pinamili mo at ako na mag-aakyat ng mga yan. Bungad sa kanya ni Yaya Nelia. Salamat po. Israel? Hindi makapaniwalang sambit niya nang makita niya bisitang tinutukoy ni Yaya Nelia. Sweetheart, I miss you, sweetie. Hindi siya agad nakapagsalita. Nakalimutan niya na mayroon nga palang Israel na naghihintay sa kanya sa Amerika. Kung hindi pa ito sumunod sa kanya sa Pilipinas, hindi na niya ito maaalala. She felt so guilty. Ganun ba ito kawalang halaga sa kanya? Hey, aren't you happy that I'm here? I'm just surprised. Yes, she was really surprised. Nakalimutan niyang may naiwan pala siyang boyfriend sa ibang bansa. Si Israel was a 32-year-old half-Filipino, half-American bank manager she met in Los Angeles and eventually became her boyfriend. Mag-iisang taon na silang magnobyo. Wala siyang maipipintas dito. He was very respectful, kind, gentle, and he loved her very much. Pagmamahal na sana kahit papano nasuklian niya. Come here. Nagpahila naman siya. Why are you here? I got worried you haven't called or texted me, so I decided to follow you. Wala siyang mahimigang hinanakit sa tono nito. He was too understanding and too good to be true. Pinagtaksilan niya ito dahil sa pagpayag niya sa mga advances ni Alex. Pero ang pinakamalaking kataksilan niya rito ay ang patuloy na pagmamahal niya kay Alex. Hindi niya napigilang mapaiyak. Hey, why are you crying? I'm sorry. I understand, sweetie. Maybe you and your father are having some great time together that I could tell you really miss you. Somehow you forgot to call me or at least text me. It's okay. Don't cry, please. Lalo siyang napaiyak. Bakit hindi niya natutunang mahalin ang isang lalaking kasimbuti nito? Bakit si Alex ang minamahal niya, gayong wala itong ibinibigay sa kanya kundi puro sama ng loob? Sweetie, salamat. Sorry nabasa ko yung shirt mo. It's okay, I have a lot of shirts. Anyway, I've decided to stay here a little longer. If that's okay with you. Of course, it is okay, Israel. Thanks, sweetie. Pinisil ni Israel ang mga kamay niya. Kumilos ito para halikan siya nang may biglang magsalita. May bisita ka pala, Ashley. It was Alex. Wala siyang mabakas na emosyon sa mukha nito. Kahit papano ina-expect niya na magseselos ito. Hindi man dapat nasaktan siya sa nakikitang pambabaliwala nito. Israel, honey. With my stepbrother, Alex. Stepbrother. Good afternoon. You haven't told me that you have a stepbrother. Anak siya ng second wife ng daddy ko. I see. Walang paalam na iniwan sila ni Alex. Ayaw man niya, hindi niya napigilan ng sarili na sundan to ng tingin. She sighed afterwards. She probably could be happy with Israel if her heart didn't already belong to someone else. What's wrong with him? Salubong ang mga kilay na tanong ni Israel. Bumitaw siya rito at umupo ulit sa sofa. Hindi rin niya alam kung bakit magaspang ang pakikitungo ni Alex kay Israel. Nevertheless, as insane as it was, she wanted
Alex to be jealous. She wanted him to care. Don't mind him. Lagi lang talaga mainit ang ulo niya dahil marami siyang inaasikasong negosyo. Let's forget about him and let's talk about your trip. Excited umano ito sa pag-uwi dito sa Pilipinas. Bilang na bilang kasi sa daliri sa kamay ang mga pagkakataon na umuwi ito ng bansa. Good afternoon! Sabay silang napalingon sa nagsalita. Dad! Where have you been? Nakipag-meeting lang ako sa mga tauhan natin dito sa hacienda. And who is this young man? I'm Israel, sir. Dad, Israel's my boyfriend. Bank manager siya sa LA and his mother is a Filipina. I'm glad to see you, sir. It's nice to meet you, Israel. How long have you been staying in the US? Since I was 12, sir. My mother and I followed my father there. He works there. And you're now? I'm 32, sir. It's been a long time, huh? Yes, sir. Sit down, young man. Nakatingin lamang siya sa mga ito. She was sure that Israel was doing everything to impress her father. But it seemed that her father was too civil with him. Ayaw ba nito sa kanyang nobyo? When was the last time you were here in the Philippines, Israel? 2 years ago, sir. When I attended an old friend's wedding. I see. Sige, may iwan ko muna kayo ng anak ko. I have something to do. Tumayo ito at naglakad palayo. Asaya escaped her trot. Ang akala niya magtatagal pa ito sa pagtatanong kay Israel. What was that for? Ang alin? Dasay. It's nothing. Akala ko lang uulanin ka ni Daddy ng tanong. Oh, okay. I hope I had impressed him. By the way, before I forgot, I want to give this to you. Mula sa bulsa ng pantalon nito, inilabas nito ang isang maliit na kwadradong kahon. Kahit hindi pa niya nakikita ang laman nun, alam na niya kung ano yun. It was a ring. Inabot nito ang isang kamay niya at walang sabi-sabing isinuot sa palasingsingan niya ang diamond ring na laman ng kahon. Do you like it? Napatitig lang siya sa mamahaling bato na kumikislap sa tama ng liwanag. That's our engagement ring. I decided to give it to you. I said to myself, I should wait until you come back, but I decided against it. I wanted to surprise you with it. Napatitig siya rito. Bago siya umuwi sa Pilipinas, tinanggap na niya ang marriage proposal nito. Akala kasi niya walang anumang magiging problema. Ang akala niya, nagtagumpay na siyang maibaling sa ibang lalaki ang atensyon niya. Ang akala niya, naibaon na niya si Alex sa limot. But she was wrong. Ngayon niya pinagsisisihan ang ginawa niya. Natitiyak niyang iba yung sakit ng kalooban lamang ang idudulot niya kay Israel. Hanggat maaari sana ayaw niyang mangyari yun. Napakabuti nito para saktan lamang niya. Hey, what's wrong, sweetie? Aren't you happy with the ring? Don't you like it? I'm just surprised. I didn't expect you would give it to me here. I like it. Thank you, Israel. Sumandal siya sa dibdib nito. Niyakap naman agad siya nito. She closed her eyes tightly. Why couldn't people just choose the one they should love? Why didn't people just love someone who loved them and be contented with it? Sasabihin na kaya ni Ashley ang totoo kay Israel kahit na masaktan ito? May mapapala naman kaya siya kay Alex kung hiwalayan niya si Israel.